Coco Martin! Noong taong 2024, mayroong magkaibigan na nagngangalang Paulo at Miguel. Sila ay nananatiling magkaibigan simula pa noong sila ay 5 taong gulang. Sila ay magkasama sa kalokohan, kalungkutan at kasiyahan. Nagkaroon na sila ng maraming hindi pagkakaintindihan pero sila ay nananatiling magkaibigan pa rin. Maraming taon nang lumipas, sila ay nakapagtapos ng elementarya, sekundarya ng masaya kahit wala sila sa honor list nung nakapagtapos sila. Ngayon sila ay tutungtong sa kolehiyo ng magkasama at ang nagustuhan nilang kurso ay ang kurso ng paggawa ng bahay. Civil Engineering ang kanilang napusuang kurso. Isang araw sa isang malawak na campus, makikita ang dalawang magkaibigang sina Miguel at Paulo na naglalakad papunta sa kanilang next class. Ang araw ay malamig at maliwanag at puno ng mga estudyante ang paligid. Pare, kinakabahan ako ngayong kolehiyo na tayo, parang babagsak kaagad ako. Terror daw teacher natin sa first subject differential calculus na si Sir Scary Cordy. Oo nga eh, grabe daw yun magpa-quiz 100 items tas nagbibigay ng hindi na-discuss. Oh man! Sana makapasa tayo, ayoko magkabagsak na subject kaagad ngayong first sem. Balita ko may short quiz kaagad tayo pagkatapos niyang mag-discuss mamaya. Tara mag-advance reading tayo sa calculus. Ayoko rin bumagsak. Nag-advance review na ang magkaibigan para pumasa sa short quiz. Pero noong nag-short quiz na sila, sa differential calculus sila ay bumagsak at pareho na nakakuha ng 10/50. Sumunod na ang kanilang klase ng mabigat ang pakiramdam. Kinabukasan. Grabe! Hindi ko makalimutan yung quiz kahapon, ang sakit ang aking dibdib. Hindi ba introduce yourself at learning contract lang sa first meeting, bakit ganun yung guru na iyon? Sa susunod, lilipat na ako ng klase, ayoko siyang maging guro. Ayos! Lang yan, marami naman tayong bagsak kahapon, buti almost the whole class at other class ang bumagsak sa quiz na iyon. Bawi na lang tayo sa susunod na quiz. Yung takdang aralin mo pala, tapos na ba yung mga plates? Ay oo pala, hindi ko pa nagawa, pa kopya nga pare koy. Ha ha ha! Ito, o parekoy, bilisan mo, kukopyahin rin daw ni Lendor. At nagklase na nga ang magtropa na si Miguel at Paul. Magandang naging araw nila ngayon. Nagtuloy-tuloy nga ang pagpasok nila sa kolehiyo at makalipas ng ilang buwan ay natapos nila ang first year college ng Civil Engineering at pinasok na nila ang pangalawang yugto ng pagiging kolehiyo. Isang araw sa buhay second year college nila Miguel at Paulo, nasa cafeteria sila. Hindi ako makapaniwalang second year na tayo, malapit na natin makamit ang ating mga pangarap. Hindi ko saasayangin ang pagkakataon na ito dahil pinaghirapan ng aking mga magulang na bigyan ako ng magandang edukasyon. Ako rin, Paulo, talagang gagalingan ko. Ayoko rin sayangin ang pagod ng aking mga magulang at gusto ko sila bigyan ng marangyang buhay sa oras na nandito pa sila. Gusto ko sila kaagad mag-retire para makapagpahinga na sila. Naging maganda ang simula ng kanilang pagtungtong ng second year college pero si Miguel ay napatropa sa mga mabibisyong tao at ito ay nakaapekto sa kanilang pag-aaral. Si Miguel ngayon ay panay ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ito ay naging sanhi ng kaniyang madalas na pagliban sa klase. Noong una ay hindi ito pinansin ng kanyang matalik na kaibigan na si Paulo, pero gusto niyang bumalik sa magandang kalagayan si Miguel, kaya kinumpronta niya ito. Hoy Miguel, akala ko ba hindi mo sasayangin ang pagkakataon na ito? Bakit ano na ang nangyayari sa iyo?
dapat hindi mo na kinasama ang mga bad influence na mga tulongges na iyon. Dapat hindi ka na natutong magbisyon. Tignan mo nangyari sa iyo, nalulungkot ako bilang kaibigan mo dahil parang unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. Miguel, gumising ka, marami ka pang plano sa iyong buhay, dapat magbago ka ngayon na. Ano ba ang paki mo? Hindi naman kita kaano-ano, wala kang karapatan na makialam sa aking buhay, hindi mo alam ang buhay ko. Tumahimik ka lang dyan dahil ako'y masaya sa aking ginagawa, wag kang makialam, shut the fuck up. Nagtuloy ang pagbibisyo ni Miguel at bumagsak siya sa lahat ng kanyang mga subject sa first set. Isang gabi, habang nag-iinuman sila Miguel at ang kanyang bagong tropa, sila ay napaaway. Nabugbog ng husto si Miguel dahil tinakbuhan lang siya ng kanyang tropa habang nagbugbugan ang mga ito. Dahil dito, napagtanto ni Miguel na hindi tunay ang kanyang kaibigan niyang nakakasama niya sa inuman. Nagsisi ng matindi si Miguel at napaisip sa pinagsamahan nila ni Pao. Kinabukasan ay humingi ng tawad si Miguel. I'm sorry sa lahat ng aking nagawa, sana mapatawad mo man ako sa aking pagbabaliwala sa pinagsamahan natin. Ako lamang ay naaliw sa mga bisyong nakakasama sa akin pero pangako, hindi na mauulit, patawarin mo lang ako. Ayos lang yon ay sos. Ang importante, natuto ka na sa pagkakamali at siguradong hindi na mauulit yon. Ano na? Enroll ka na ulit para sa kinabukasan, laban lang padayon. Salamat sa pagtanggap, pare, love you. Gagalingan ko na ulit sa aking pag-aaral. Salamat sa tunay na suporta. Nagkaayos na nga sila at kasalukuyang nabubuhay ng masaya, pero may isang trahedya ang mangyayari kay Paulo. Kinuha na nga ni Miguel ang mga nabagsak niyang subject at sinusubukan itama ang lahat. Pero habang lumilipas ang ilang araw, si Paulo ay napabagsak sa kanyang mga subjects ngayong second sem. Sobrang nakakaapekto ito sa mental health at physical health ni Paulo dahil minsan hindi na siya kumakain at nakakatulog ng maayos dahil sa kanyang studies. Dumating ang midterm exam at bumagsak si Paulo habang si Miguel ay pumasa. Dahil dito ay na-depress si Paulo at hindi pumasok ng ilang araw sa university. Nag-alala na si Miguel at binisita si Paulo sa kanyang dorm. Ano, susuko na lang ba tayo, dito na lang ba ang ating mga pangarap? Hindi na ba natin itutuloy? Hindi ba natin malalagpasan ang ating mga limitasyon? Papanoorin na lang natin ang iba na magtagumpay sa buhay habang tayo nakangangalang sa achievements nila, ano na Paulo? Pasensya niya kung nag-alala ka pa, Miguel, pero parang hindi para sa akin ang kolehiyo. Kasi ang bobo-bobo ko, parang hindi ko talaga kaya kahit ano ang gawin ko. Hindi ko maipasa kahit simpleng activity man lang, ginawa ko naman ang best ko sa lahat. Pero parang baliwala rin lang. Paulo, anong nangyayari sa'yo? Bakit ikaw ay hindi na pumapasok? Kala ko ba laban lang at makakamit rin natin ang ating mga pangarap, pero ano na hindi ka na pumapasok? Ano? Mukhang gano'n na nga, pero pasensya ka na talaga, hindi ko talaga kaya. Sukong-suko na si Paulo sa kanyang pag-aaral dahil sa mga grado niya sa mga aktibidades at hindi na rin niya pinapansin si Miguel dahil sa sobrang depressed nito. Ngunit hindi tumigil si Miguel sa paghahanap ng paraan para mapaayos ang kalagayan ni Paulo. Ang una niyang ginawa ay gumawa siya ng maraming reviewer. Tulong ang mga klase ni Paulo. At nagulat siya ng maraming notes. Nagsulat siya ng maraming notes para kay Paulo. At nag-research siya kung paano mapapataas ang grade ni Paulo. Talagang puspusan ang mga ginagawa ni Miguel para lang makabalik si Paulo. Isang araw, binigay na nga ni Miguel ang kanyang mga ginawa para kay Paulo.
Pagkatanggap ni Paulo ng mga ginawa ni Miguel, ito ay napagulgol sa iyak dahil sobrang na-appreciate niya ang ginawa ni Miguel. Salamat Miguel, isa kang alamat. Kahit ako ay sumuko na sa aking sarili, ako ay hindi mo pinapabayaan. Salamat talaga, sobrang saya ko ngayon dahil ikaw ay naging kaibigan ko, Labyo. Okay lang yon, tinulungan mo rin ako, 'di ba, nung nalulung ako sa bisyo, kaya tutulungan rin kita pare ko'y love you too. Kaya ano pasok na pare, humingi ka lang ng tulong sinosolo mo, kasi lahat wag ganon, hingi rin ng tulong kung di talaga kaya. Oo nga Miguel, babalik na ako sa pag-aaral. At simula ngayon ay hihingi na ako ng tulong kung hindi ko na talaga kaya. Salamat pare ko'y Labyo. At yun na nga, nag-aaral na sila ulit ng mabuti at ngayong maayos na lahat, pumapasa na si Paulo at na-clutch niya ang second sem ng pasado ang lahat. Ganun na rin kay Miguel. Simula noon, they live happily ever after. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय